Pare-pareho kayo ng kinain mga magulang. Yung pati sa kulang. Magandang umaga sa inyong lahat. And mother. Ang mga kinain. Dapat buhay na buhay tayo ngayon dahil tatanggapin natin ito. Diba? Ganyan ba ang tatanggap ngayon? Pati magulang inaatulog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Di ba pa rin pag-ilis? Diba? Ngayon, tatanggapin natin si Lord. Pero ito kwento ko sa inyo, noong unang panahon kasi, hindi katulad ganito ang first religion. Dati, nagtatago sila lalo na noong 3rd centuries. Noon, bawal at hindi dapat makita ang mga tao na hinihisa. Kaya minsan nagtatago sila, ang tinatawag nila ay katakumus. Doon sila sa ilalim o sa kuweba na kung saan nandoon kasama yung mga patay. At doon sila nagbibisa. Bakit? Dahil kapag nalaman nila na ang mga Kristiyano ay nagkakaroon ng banal na misa, wala lang naman. No? Ipapakain lang naman sila sa leon. O kaya babatuin hanggang mamatay. O kaya susunodin ng buhay. Gagawin kami ito. Ganon yung unang taon. Kaya kapag nagka-Holy Eucharist, nagtatawag sila. One time, nahuli yung mga Kristiyanong sundalo at marami ng sundalo ito papatayin kaumagahan. Sabi nila, we are ready to die for our faith. Pero sana ang request namin, makarisip kayo ng komunyon bago man kami mamamatay. Para mas lalong lumakas yung aming katawan at lalong-lalo na yung aming kaluluwa, our souls. So kasi natatakot yung mga Kristiyano na malaman na sila ay Kristiyano. So pagkatapos ng misa nila doon sa catacombs, may isang bata na nag-volunteer. Sabi na, ako na lang po ang magdadala ng komunyon sa mga sundalo na natulog. Nung una, nagtanong pa rin ang bishop, sabi niya, wala nang iba. No, maliban dito sa bata, wala na ba gusto mag-volunteer na magdala? Kung sabi ng bata, bishop, ako na lang po. Sapagkat hindi ko ako, no, hindi ko malalaman ng iba, sapagkat ako'y bata. So dahil ang inutusan, inatasan ng bishop upang dalhin yung banal na Eucharistia. So ang ginawa ng bata, matapos balutin yung pinata, ipinanin niya sa loob ng kanyang tunic, tawag yung bago nila. So tama tayo. At palabas. Pagdating sa labas, may mga Romano, mga bata, ito yung mga pagano, no, wala pang rin. Nawag siya. Sabi niya, kita pagkaroon tayo, kulang pa kami ng isa. Pero yung bata, desidido dalhin yung banal na Eucharistia doon sa mga Kristiyanong nakatulog. Kaya sabi niya, mamaya na lang pagbalik ko kasi po nauusan ako. Pero pinilit siya ng mga bata at kung nakita niyang may tinatago siya sa kanyang loob ng kanyang tunic, mas lalo pa yun, nagtaka yung mga bata. Kaya tinanong siya, ano nang tinatago mo? Hindi pwedeng sabihin ng bata kung ano yung nakatago sa kanya. Mahalaga yung bagay na ito na kailangan natin magbubuhay dahil ito sa ako. Eh yung mga bata, walang paki. Anong ginawa lang? Pinilit ng kunin sa kanya. Yung kanyang tinatago. Kaya hindi na tinitawag. Pagkos, mas lalo na pang binibitan ang yakap. At ang sabi sa kanyang repad, Jesus, bigyan mo ko ng sapat na lakas para hindi ka mag-alala. At pilit na kunin sa kanya ng mga bata. At anong nangyari? No, nagkatulakan. Inulang siya.
Yung iba, sinisipa na siya. Yung iba, sinusuntok siya. Hanggang sa may dumating na mas malaki, nalaman niya. At dahil niya, sinabi niya ng Jesus, kaya nalaman niya, Kristiyano ka pala. Ano ginawa? Mas lalo ng binugbog, pinagsisipa, ginuhog, siniko, binugbog, pa, lahat ginawa sa kanya sa batang yun. Pero hindi siya bumitaw sa kanyang pinakawakan. Hanggang sa may dumating na sundalo Romano at pilit sila pinawak. At ang sundalo ito hindi na alam, Kristiyano pala at nakilala ng bata. Kaya ginawa ng sundalo, binuha ng bata at sabi ng bata, mamamatay na po ako. Pero kailangan kong dalhin kung pinadala ko sa mga Kristiyan. At doon, dinala ng sundalo bata doon sa kanyang pagtutuan. At nang naibigay niya ang pinakay na ginawa, na ginamit sa mga kanisa, at ang mga sundalo yung kinain ng pinakay. At yung bata ay namatay. At ang batang ito ay si Saint Arceus. Siya ang patron ng mga first communicants. Inialin niya ang kanyang buhay para sa banal na Eucharistia. Mga bata, sa panahon ngayon, kuminsan masaya tayo pag nag-first communion na. Pero pagkatapos ito, tatamarin na naman. Pag sasabihin ng bata, magsimpan tayo sa sabihin ng nanay natin, kayo na lang anak, mag-first naman na kayo. No? Anong gagawin natin? No? We will try to convince everybody lahat sapagkat ang iba nag-aalay ng buhay para lang magkaroon na pag-asa sa buhay. At ang pagkain tatanggapin nyo ngayon ay isang magpapasigla sa inyo. Hindi na kayo tatanggapin. Kaya pag tinanong kayo, good morning, sasabihin, good morning. Hindi na, good morning. Hindi mabuhay. No? Yung mga hindi nagsisipa. Bakit kukunin na yung lakas ng tao? Pero kapag tayo ay tatanggap sa banal na Eucharistia, katulad ng gagawin nyo ngayon, yan ang magpapasigla sa inyo. Hindi lamang sa inyong mga bata, pati sa mga magulang ninyo at sa mga mahalos mo sa buhay. Bakit? Dahil kasama sila sa inyong pagdarasal. Sa pagtanggap ni Kristo sa buhay ninyo, kasama sila sa inyong pagdarasal. Kaya mga bata, umupo ng maayos, ihanda ang sarili sa pagtanggap sa Diyos, sapagkat kapag natanggap na natin ang Diyos, magiging masigla, magiging maganda ang buhay natin. Amen? Amen.